Magandang umaga mga katupi. Ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon ay limit laws. At bago magsimula ang lahat ay nais ko lamang ipaliwanag kung ano nga ba ang ibig sabihin ng limit laws. So good morning mga katupi, and ang ating topic for today is limit laws. And let's proceed. First, gusto ko lamang ipahiwatig or ipaalam sa inyo kung ano nga bang 3 main goals natin for today. First, students should be able to identify the different laws of limits. Second, students should be able to understand how to use the laws of limits. And last, students should be able to apply it in any problems regarding in limits. Are you ready? Let's start. So, definition of limit laws. What is limit laws? It allows us to compute limits by breaking down complex expressions into simple pieces and then evaluating the limit one piece at a time. These laws are really theorems that have been proven based on the technical definition of the limit. This is the theorems of the limit laws. First theorem, or also known as constant law. The limit of a constant is that constant. So, ang ibig sabihin nito ay kung ano nga bang constant na isang limit ng function ay yun lamang din po ang ating sagot. Halimbawa nito ay ang limit of 9 as x approaches to 5 is equals to 9. Okay, ganyan lang kadali. Kung ano lang yung kasamang constant ng ating limit or yung mismo constant ng ating limit ay yun lamang din ang sagot. No matter what, kahit anong makita yung number, yun lang ang constant na sagot doon. So, ang ating formula dyan is limit of c as x approaches to a is equals to c. So, let's proceed sa mga example problems natin at yung number 1 is na-example ko na. At ang unang example natin para sa theorem 1 or constant law ay ang limit of 9 as x approaches to 5. At ang sabi sa ating rules or definition ng ating theorem 1 ay kahit na anong number or constant ay yun lamang din ang sagot dito. Hindi na nagmamatter ang ating value ng x approaches natin. Okay? So, ang ating constant ay 9 and baliwala lang tong 5 na yan. Kaya ang sagot lang natin dito ay 9. Kung ano ang constant mo, yun lang din ang sasagot mo. And para naman sa number 2, limit of 36 as x approaches to negative 3. Kagaya ng ginawa natin sa number 1, titignan muna natin kung ano nga ba ang constant. At kung ano nga bang constant natin, yun na rin ang ating sagot. At ang constant natin ngayon ay 36. Hindi na natin papakialaman itong negative 3 dahil haya lang natin siya. At ayun nga ang ating rule sa ating constant law. So, limit of 36 as x approaches to negative 3 is equals to 36. Okay? Yan, lagyan natin ko yung mga final answer. Para sa ating last example, number 3, limit of 2 as x approaches to 64. Okay? Kagaya ng mga ginawa natin at sabi din sa rules, kung ano ang constant mo, yun na rin ang sagot mo. At ang constant natin ngayon ay ang 2. Okay? Itong 64, bali wala na yan. Huwag mo na nang pansinin yan. Kaya ang sagot natin dito ay ang 2. 2 lang. Yun lang. Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple ang ating theorem 1. So next, theorem 2, or also known as identity law. The limit of a linear function is equal to the number x is approaching. Ang formula nito ay limit of x as x approaches to a is equals to a. So, ang ibig sabihin naman nito ay kung ano nga ba ang value ng ating x approaching or x approach ay yun lamang din po ang ating sagot. Halimbawa sa may number 1, the limit of x as x approaches to negative 9 is negative 9. Why? Dahil lahat po na makikita natin x dyan, ipapalitan lamang po natin ng value ng x approaching natin. Para naman sa theorem 2 or ang identity law, ang unang example natin ay ang limit of x as x approaches to negative 9. At ang sabi sa ating rules ay dito muna ipapakilaman yung x approaches natin, yung x value. Dahil
ang x value natin ay ayun ang ipapalit sa limit natin na which is x. Okay? Lahat ng makita mong x, ipapalitan mo ng x value natin na negative 9. So, limit of x as x approaches to negative 9 is simply negative 9. Okay? At para naman sa second example natin which is limit of x as x approaches to 2. Kagaya ng ginawa natin sa una, kung ano nga ba ang value ng ating x value dito sa x approaches na yan, ayun ang kukunin mo at ipapalit mo sa lahat ng x na makikita mo. Okay? So dito, limit of x, papalitan natin ng 2, kaya magiging 2. Okay? Dito naman po sa number 3, kung mapapansin mo, may decimal po ang ating example, pero wag po kayong mag-worry dahil kagaya nga po ng sinabi ko, anything na number na mag-approach sa x ay yun lamang din po ang ipapalit mo sa may x natin, which is negative 7.05 ang x value natin, at ipapalit lang natin ito sa may limit of x na to. Yan. Kaya magiging sagot lang dyan ay kung ano nga ba ang value ng x approach natin, which is negative 7.05. Yan. Ganyan lang po kasimple. So next natin ay ang Theorem 3 or Constant Multiple Law. The limit of a constant c times a function is equal to the constant e times the limit of function. Or formula niyan ay the limit of c times the function as x approaches to a is equals to c, the limit of function as x approaches to a. So ang gagawin natin dito ay halimbawa, meron tayong constant and meron tayong variable. Halimbawa ay yung cx, 6x. Then yung 6, ilalagay lang natin sa may unahan ng limit para lang mapaghiwalay natin sila. Okay? So, proceed tayo sa may discussion ng mga examples. So pag po nakakita po kayo ng ganito, ito po ay theorem number 3 or ang constant multiple law. Ang first example po natin dito ay ang limit of 4x squared as x approaches to negative 3. So wag po kayong mag-alala dahil ito po ay madali lamang at nakakaano lang po talaga yan. Baka po kasi malito kayo eh. Ganyan. Pero basic lang po ang ating step dyan. So first step po natin ay itong 4x squared po natin na ito, yung constant po na 4 ay ililipat po natin siya dito sa unahan. Sa unahan po ng or limit. Like this. 4 limit x squared as x approaches to negative 3. Yan. Kung mapapansin niyo po, pinaghiwalay lang po natin ito at yung constant ay inilagay lang natin sa unahan ng limit. Okay? Then, apply po natin yung theorem 2, which is yung identity law. At ang sabi po sa rule natin na iyon ay kung ano po ang value ng ating x approaches ay ipapalit mo lamang dun sa x po natin. Yan. So lahat po ng x makikita nyo, ipapalitan nyo lamang po ng value nung x approaches natin, which is negative 3. So gawin na po natin. 4 negative 3 squared. Okay po. Ganyan po. Pero no need na po nating isulat yung limit pag po ganyan. Okay? Diretso na po tayo ng substitution po. Like negative 3 and squared. Dahil po meron pong squared sa ating original function. Then, sorry nahulog guys. Then, itong negative 3, dahil siya ay may exponent na 2 or square, ay isi-square lang po natin siya. So, 4 negative 3 times negative 3 po, ibig sabihin yan, which is positive 9. Bakit siya naging positive 9? Dahil pares pong negative ang pinag-times natin. Okay. And 4 times 9, 9, 18, 27, 36. 36. So, 36 po ang ating final answer.
Second example po is limit of 6x as x approaches to 3. Okay? Ang gaya po ng ginawa po natin sa una ay paghiwalay lang po natin tong 6 and x. Okay? Yung constant po ay lilipat lang po natin sa unahan. Like this. 6. Copy lang po yung limit, at copy lang din po yung x. Tira. And copy po yung approaches natin, x approach, which is x approaches to 3. Then, ang next step po ay identity law or theorem 2 po ay apply po natin dito sa limit of x na yan. Okay? So, 6. Papalitan lang po natin ng 3 lahat ng makita nating x. Okay? So, 3. No need na po isulat tong limit dahil diretso po tayong substitution agad. Okay? Then 6 times 3 is 18. Yan. Yun lang po kadali ang ating theorem 3. Let's proceed sa theorem 4 or sum law for limits. The limit of the sum of two functions is equal to the sum of the individual limit. So, ang ibig sabihin lamang nito ay para lang tayong nag-a-add ng dalawang terms, then kinukuha yung sagot, syempre. But, meron lang itong mga limit. So, itong formula niyan. The limit of f function as x approaches to a plus the limit of g function as x approaches to a. So, para maintindihan nyo lalo ito, punta tayo sa mga examples and i-discuss natin ito. Yan. Ito ang examples and let's discuss it. So, bago tayo mag-proceed sa panibagong theorem ay ipapaalala ko lamang na ang theorem 1, 2, and 3 ay ang mga basic and ito ay mga essential sa ating pagpapatuloy sa progreso ng ating limit laws dahil ang tatlong theorems na ito ay yung magiging foundation po ng ating mga process sa mga bawat different theorems na makakasalubong po natin mamaya. Yun lamang po. And para naman po sa theorem 4 or ang sum law for limits. Okay? Ang first example po natin dito ay ang limit of x plus 9 as x approaches to 5. Siyempre po pag nakita po nyo na plus po ang ating operation, ito po ay automatic na theorem 4 or sum law for limits. Okay? So, gawin lang po natin yung tatlong basic na laws natin which is in theorem 1, 2, 3. Apply lang po natin sa lahat yun at masasagutan po natin ito ng tama. Okay? So, equals limit of x. Dito po paghiwalayin po natin sila. Okay? Paghiwalayin po natin. As x approaches to 5 plus ito po ang operation kaya naging plus to. Then, limit din po ng 9 as x approaches to 5. Makita niyo po pinaghiwalay po natin sila, 'di ba? Kasi po dalawa po sila. Dalawa po silang function. Once may limit of x ay i-apply lang po natin yung identity law. Lahat na makita mo ang x, papalitan mo lang ng value ng x approaches natin and which is 5. 5, okay. So, 5 plus operation po natin. Then, constant law po, 9. And ano lang po, compute lang po. 5 plus 9, 14. Yan. Yan na lang po kadali at kasimple ang ating theorem 4. And sa second example naman po, limit of 2x plus 5 as x approaches to 3. So, gawin lang po natin yung ginawa natin. Paghiwalayin lang natin sila. Limit 2x plus limit 5. Yan, wait lang. Masag lang po ako. X approaches to 3. X approaches to 3. Kung mapapansin po natin dito, may 2x po siya. So, ibig sabihin siya po ay isang example lang, theorem 3 or constant multiple law. So, ang gawin lang po natin ay paghiwalayin lang din po ito. Yung constant ililipat sa unahan. 2 limit of x approaches to 3 as x approaches to 3. Then limit of 5 as x approaches to 3. Yan. So, i-apply po natin yung theorem 2 which is your identity law. Okay. 2
times 3 plus 5. Constant law lang po. Then, MDAS po natin or PEMDAS, 2 times 3, 6 plus 5. 6 plus 5 is equals to 11. Yan lang po ang ating theorem number 4 at napakadali lamang po nito. So, para naman sa Theorem 5, or difference law for limits. The limit of the difference of two functions is equal to the difference of the individual limit. So, dito, imbis na plus ang ating ginagawa ay ito naman ang pagmaminus. And ito naman yung examples natin para sa inyong further understanding, para lalong ito maintindihan. Yan. Ito ang ating examples and i-discuss na natin ito. Para naman po sa theorem 5 or difference law for limits, ang first example po natin ay ang limit of x minus 3 as x approaches to 6. Okay? Kung gaya lang po siya nung ginawa po sa may sum law. Okay? Ang pinagkaiba lang po nila yung operation, which is sa may sum law po is addition and dito po ay ang sa difference is minus. Okay? Same process lang po. Paghiwalayin lang silang dalawa. Limit of x as x approaches to 6 minus limit of 3 as x approaches to 6. Yan. Then, apply lang po yung basic theorems natin or important theorems po natin na yung tatlo po, yung theorem 1, 2, 3, and dito naman po ay ang theorem number 2, identity law. Okay? 6, operation po is minus, then constant law po dito, 3, 6 minus 3 is equals to 3. Okay? Next example, limit of 6x minus 3 as x approaches to 4. Kaya lang po ang ginawa natin, paghiwalayin sila, limit of 6x as x approaches to 4 minus limit of 3 as x approaches to 4. Nasog na po ako. Yan. Then, dito po, constant multiple law or ang theorem 3 po natin ay apply dito. Okay? Paghiwalayin sila, ang constant ay ilagay sa unahan, 6, limit of x, as x approaches to 4, minus, dito po, constant law lang din, limit of 3, as x approaches to 4. Ito po, identity law, kung ano nga po ang value ng x value natin or x approaches po natin, ay ipapalit mo lamang po dito sa x po na makikita nyo sa limit. Okay? So, 6 times 4 minus, constant law po, 3. Then, 6 times 4, 6, 12, 18, 24. 24 minus 3. At ang ating final answer po ay 21. Yan. 21 po dahil 24 minus 3 is 21. Sa Theorem 6 natin, product law for limits. The limit of the product of two functions is the product of their limit. So, dito kung makita natin ay meron tayong plus and minus, di ba? So, dito naman sa product law for limits is from the word itself, product or pagta-times. So, ito na po ang ating examples and discuss na po natin ito. Ayan. So, ito yung mga examples and discuss na natin ito. Ayan. Para naman po sa theorem 6 or product law for limits, ang first example po natin ay ang limit of 5 parenthesis x plus 9 as x approaches to 4. Okay? Dito po, unang first step po natin ay lagyan po sila ng lahat ng limit. So, limit 5 x approaches to 4, then parenthesis po, nasa loob naman po ilalagyan natin limit of x as x approaches to 4. Copy po yung operation, limit of 9 as x approaches to 4. Okay, gets po ba? Then dito po, i-apply lang po natin yung x dito, yung mga laws in theorem 1 and 2 and 3. So,
limit of 5 is 4. Ito po ay um, identity law. At makita po natin, ang value po natin ay ang 4. Kaya papalitan po natin ito ng 4. 4. Ito po ay constant law. Okay. So, 9. Dito rin po pala, i-apply na po pala natin. Sorry po, nagkamali po ako. Atin lang pong itong burahin. Dito po, constant law din po ito. Okay? Constant law. 5. Siyempre, PEMDAS rule po, kailangan po nating isolve muna kung ano nga ba yung nasa loob ng parenthesis. So, 4 plus 9, copy, 4 plus 9, which is 13, equals to 13, rather. Then, 5 times 13, which is 65. Okay? Para naman po sa second example natin, which is limit of 3, parenthesis 3x minus 3, as x approaches to 3. So makita po natin dito ay meron po siyang x, itong 3x natin. So isa lang po ibig sabihin yan, i-apply po natin ang constant multiple law. Okay? So first, lagyan po natin sila ng limit muna. Limit of 3, x approaches to 3, parenthesis, limit of 3x, dahil lalagyan po sila natin ng na isa-isang limit. So yan, close. Then limit lang po, copy lang po natin. Why? Because pwede po siya lagyan ng constant multiple law. So constant multiple law 3, then lim x approaches to 3 minus limit of 3 as x approaches to 3. Yan. So, dito po tayo pwede mag-substitution na. Dire-diretso na po dahil dito po ay ilalagay na lang po natin yung identity law. Okay? Dito po sa una natin ay constant law. Kaya 3. Copy po yung 3. Then, identity law times 3. Copy po yung operation which is minus. Then, constant law 3. Okay. Unahin po natin yung sa may PEMDAS po. Okay, PEMDAS. So, parenthesis muna ang unahin natin. Copy lang po. 3 times 3, 9 minus 3. Okay. Parenthesis po muna uli. 9 minus 3, 6. Okay. So, ang final answer po natin is 3 times 6, which is 18. Yan. Yan po ang ating final answer. So next natin yung Theorem 7, quotient law for limits. The limit of the quotient of the function is the quotient of their limits. Or basically ito lang yung pag-divide natin sa dalawang functions dahil meron na tayong plus and minus times. So meron din tayong division. And parang lang to, basic division lang, ngunit meron lamang itong limits. Okay? Then examples, proceed tayo sa examples. Yan, ito yung mga examples natin and i-discuss na natin ito para lalo nyo itong maunawaan. Para naman po sa Theorem 7 or quotient law for limits, ang first example po natin ay limit of 3x plus 2 over 2x plus 5 as x approaches to 3. So, wag po kayong mag-alala dahil ang gagawin lang po natin dyan ay kung ano po yung ginagawa natin ng una. Palit-palit lang po, then wag niyo po isipin yung over na yan. Kasi po sa bandang dulo pa po natin ipapakita or bibigyan ng process, okay? So, unahin po muna natin yung mga basic or yung first step. Apply po ng all laws. Lagyan po sila natin ng laws lahat. Yan. Or limit pala, rather. Lim 3x x approaches to 3. Limit ay addition pala po, operation plus lim 2 x approaches to 3. Yan. Dito po natin ilagay yung over. Okay. Then, limit of 2x as x approaches to 3. 3x plus 2, 2x, and addition or plus, rather. Lim 5 x approaches to 3.
Okay? So, ganyan po. Then, mag-apply po tayo ng mga rules kung meron pa po. Kagaya po dito sa may una and sa pangatlo pong term natin. Okay? 1, 2, 3, 4. Apply lang. Over na po natin. 3. Limit of x approaches to 3 plus limit of 2 x approaches to 3. Okay. Saan po sa sulat ko nahihirapan po ako. Ito. 2 limit of x approaches to 3 plus limit of 5 as x approaches to 3. Okay? So, pwede na po tayo mag-substitution dahil ang last naman na po natin gagawin ay mag-apply ng identity law, which is dito. 3 lim x and 2 lim x. Okay. So, 3 times identity law po. 3 plus constant law. 2. Okay. 2 po. Then, over and 2 limit of x, identity law. 2 times 3. Operation po natin. Plus. Then, constant law. Okay. So, 5. Dito po tayo mag-simplify po ng mga sagot natin, guys. 3 times 3, 9 plus 2. 2 times 3, 6 plus 5. Okay. 9 plus 2, 11. 6 plus 5, 11. Dahil same po sila ng value, yung numerator and denominator natin, pwede po natin silang i-simplify sa 1 or 1. Yan. Yan po ang ating sagot. Second example po ay limit of 2x squared plus 3 over x plus 9 as x approaches to 3. So, kagaya po ng ginawa natin sa number 1 example, lagyan na po natin sila ng lahat ng loss or limits. So, limit 2x squared as x approaches to 3 plus limit of 3 as x approaches to 3, then over limit x as x approaches to 3 plus limit of 9 as x approaches to 3. So, makita po natin dito, meron pa po siyang constant multiple law. Okay? So, lipat na po natin siya to limit of x squared as x approaches to 3 plus limit of 3 as x approaches to 3 over limit of x as x approaches to 3 plus limit of 9 as x approaches to 3. Okay? Then next step, magbigay po tayo ng identity law sa ating 2 lim x squared and sa limit of x as x approaches to 3. So, gawin na po natin. 2. Ang x value po natin is 3. Then, meron po siyang squared. Copy po yung operation. And constant law. Ay, sorry guys. 3 pala yun. Constant law, 3. Over limit of x, identity law po. 3 plus constant law. Ito pala ang 9. Okay. So, unahin po natin muna yung so mayroong exponent, okay? So, copy lang ito. 3 squared is 9 plus 3. 3 plus 9. Okay. 2 times 9, 18 plus 3. 3 plus 9 is 12. Okay, 18 plus 3 is 21 over 12. Okay. So, makita po natin ay divisible po sila sa 3. Kaya, sila po ay ating i-simplify sa lowest term talaga. Simplest lowest term.
So, 7 over 3. Ito po ang ating sagot. Ay guys, mali pala. 4 pala to guys. 4 pala. Sorry. 4. Yan. 4, 8, 12. Yan. Tama tayo. 7, 14, 21. 4, 8, 12. Okay, tama tayo guys. Ito na ang final answer. Sorry guys, mali ako. So, Theorem 8. Next natin is Theorem 8. Or Theorem 8 or power law for limits. The limit of the nth power of a function is equal to the power of the limit of the function. So, ang gagawin natin dito ay ang pagkatapos natin makuha yung sagot natin sa limit natin ay ito po ay ilalagay natin, a-applyan natin ng power, and yung kung ano yung makuha natin sagot doon ay gagamitan lang po natin ng exponent niya, or kung halimbawa po ay square ito, i-square po natin yung final answer, and kung cube naman ay cube natin yung final answer. And ito yung mga examples para lalo nyo maunawaan at i-discuss na rin natin ito. And yan. Ito po yung mga examples. And ito na yung discussions. Para naman sa Theorem 8 or power law for limits, ang unang example natin ay limit of parenthesis 5x minus 3 cube. Okay? Meron po siya exponent sa labas. Okay? So, ang first step po natin ay lagyan lamang po ng limit itong dalawang term natin na yan. Okay? 5x and 3. So, gawin na natin. Limit of 5x as x approaches to 2. Same parenthesis lang. Minus limit of 3 as x approaches to 2. Then, copy yung exponent natin, which is 3. Then, apply constant multiple law. 5 lim x approaches to 2 minus limit of 3 as x approaches to 2 cube. Okay. So, dito identity law. Pwede natin siyang substitution na agad yung mangyayari. So, parenthesis 5x which is 2. Identity law lang po yun, and constant law 3. Then, yung exponent natin which is 3. Okay? So, parenthesis po muna. Unahin po natin sa may parenthesis bago po natin makuha yung sa exponent dapat. Kung ano po yung exponent natin, ay yung sagot po natin, ay ayun po i-apply ng exponent natin, which is yung 3 or cube. So, 5 times 2, 10, minus 3, cube. Okay? Then, equals, yan. 10 minus 3, 7. Then, cube. Okay. And ang 7 cube po natin is 343. Yan. Yan po ang sagot natin. Ganyan lang po kadali. Then, ang next example po natin is limit of parenthesis 3x squared plus 3 squared as x approaches to negative 5. So, gawin po natin yung ginawa natin nung una sa number 1 ng example po ng Theorem 8. Unahin po natin ay lagyan po ng limit yung mga nasa loob po ng parenthesis. So, parenthesis, limit 3x squared as x approaches to negative 5. Operation po is plus. Oh shit. Ay, sorry. Limit of 3 as x approaches to negative 5. Then, squared po natin. Dito po, constant multiple law. Apply lang po natin. 3 lim x squared x approaches to negative 5 plus limit of 3x negative 5 squared. Then, pwede na po tayo mag-substitution dyan. Identity law. 3 and 5, which ito po kasi yung natin, I mean negative 5. Ito po yung value ng x approach natin. And squared plus 3, dahil constant law lang po, squared. Okay? Equals
Wait, buruin natin. Para, yan, equals. Unahin po muna natin yung exponent. Negative 5 squared. Negative 5 squared. Which is, copy yung 3. Then 25 plus 3 and squared. Okay. 3 times 25, 75 plus 3. Okay. Then squared po natin. So, 75 plus 3, 78 squared. Okay. Wait lang. Calculate lang po natin yung final answer. Okay. So, yun guys. 6,084 po ang ating sagot. Yan kung nakikita nyo. 6,084 po. Yan. Yan po ang ating final answer. So, para sa Theorem 9, or root law for limits, the limit of the nth root of a function is equal to the principal nth root of the limit of that function. So, ang ibig sabihin lamang nito ay para lamang siyang power law, ngunit ito po ay naka-root law naman siya. Kumbaga nasa loob po siya ng isang radical, and i-divide po natin yung final answer based dun po sa ating principal root na nasa labas ng ating radical. So, para maunawaan nyo lalo, ito po yung mga examples, and ito po yung discussion natin para lalo nyo itong maunawaan at magets talaga ng todo. So, para po sa Theorem 9 or root law for limits, ang example po natin ay limit of cube root of x squared plus 4 as x approaches to 2. So, unahin po natin dito ay lagyan lang po natin na limit itong nasa loob ng radical. Okay? So, 3. Limit of x squared x approaches to 2 plus limit of 4 x approaches to 2. Yan. Okay. Then, apply lang po yung substitution natin or yung identity loss. Yan. Plus 4. Dahil po ay constant lo lamang. Then, 3 ulit. 2 squared, 4 plus 4. And 8. So, ang alam po natin na ang cube root po natin ng 8 is 2. Yan. Ngayon, ituturo ko po muna kung paano nga ba siya naging 2. Okay? So, alam naman po natin na ang 8 ay pwedeng ma-times sa pamamagitan ng 2 times 4. Okay? So, ito po ang nagdidikta kung ilang ulit po natin siya i-times. Okay? So, dito po sa part na to, meron na po tayong dalawa. And yung 4 po is pwede pa sa dalawa, which is 2 times 2. Okay? 2 times 2 times 2. So, tugma na po ito. Okay? 2 times 2 times 2. Tatlo po siya. And ang ating cube root pa ay tatlo din. Okay? So, ang next step po natin ay ilagay lang po natin to para ma-simplify na ganyan. Yan. Then, equals cube root, Then, 2 times 2 times 2. Lalagay lang po natin to dito sa loob. Okay? It's equals ano po siya, ililipat lang po natin siya para po matanggal yung radical. So, magiging 2 times 2 times 2, 1 over 3. Okay? Paano po siya naging 1 over 3? Itong numerator po natin ay ito po yung nagdidikta kung ilan po siyang exponent ang meron tayo dito sa loob. At dito naman ay 1. Isa lang yan. Pero kung ito po ay 2, ito po ay magiging 2 over 3. Okay? So, balik na po ito sa ating pinanggalingan o sa ating ginagawa. Yan. So, meron tayong 2 times 2 times 2 raised to 1 third. Okay? So, ang gagawin po natin, isisimplify lang po. Kunin po yung base, which is 2.
Then, ilan sila? 1, 2, 3. Okay. Then, copy. 1/3. Okay. And, ita-times na po natin tong 3 dito sa 1/3. Okay. Equals to 3 times 1, 3. 1/3. So, para di kayo malito, lagyan nyo ng 1. Okay. So, ang mangyayari dyan, 2, 3 over 3. Or simply, 1. Kaya, 2 raised to 1. And alam naman po natin na ang sagot dito po, kung ano lang din yung sagot dito or yung nalalagyan niya po ng exponent, which is 2. So, yan po. So, theorem number 10 para sa ating last theorem or polynomials. Yan. If f is a polynomial function and c is a real number, the limit is f times c. So, basically, i-apply lang natin lahat ng mga natutunan natin dito, mga theorems, yung mga 1, 2, 3, or yung mga basic theorems natin na talagang makakatulong sa atin para maunawaan lahat ng ating mga natitirang theorems, okay? So, dito para lang tayo nagsosolve ng binomial or polynomials or trinomials. Yan, ganyan. Para lang tayo nagsosolve ng basic algebra. So, ito yung mga examples. Yan, di ba? Kung mapapansin nyo, para lang siyang basic algebra nga. Yung mga ax squared plus bx plus c, ganyan-ganyan. Okay? So, i-discuss na natin ito para lalo nyo ito maunawaan. Ang theorem number 10 or polynomial, ito ang last natin na theorem. And ang example po natin dito ay ang limit of 4x squared minus 3x plus 11 as x approaches to 5. So, ang gagawin mo lang dito ay para kung nagsasolve ng simpleng polynomial, kung paano mo siya sinesolve, ngunit applyan mo lamang siya ng limits. Okay? Lahat ng mga natutunan natin limits. Okay? So, ganito lang. Lagyan natin siya ng limits, lahat ng mga term natin. Isa-isa sila. X approaches to 5. Copy yung operation. Limit of 3x as x approaches to 5. Addition or plus. Limit of 11 as x approaches to 5. Okay. And then, lagyan lang po natin siya ng constant multiple law. For lim x squared as x approaches to 5 minus 3 limit of x as x approaches to 5, then plus limit of 11 as x approaches to 5. Okay? So, substitution lang po. Dahil identity law na tayo. 4, 5, then squared, x squared, tama lang. Minus 3, copy mo lang. Then 5, wala siyang squared kaya yan. Then, constant law lang po is 11. Okay? So, isolve na natin. Ito muna pala, exponent pala muna. So, 5 times itself, or 5 squared is 25. 4 times 25. Minus 3 times 15. 3 times 5 is 15. Then, plus 11. Okay? So, 4 times 25, 100 minus 15 plus 11. So, ang gagawin ko muna dito is ito muna dalawa para ma-minus lang dito sa may 100. So, negative 15 plus 11, 100 minus 4. Okay. Then, 96. Yan po ang ating final answer. So, bago tayo magtapos, ang nais ko lamang subukin ang inyong mga natutunan sa aking klase, and ito po yung mga sample problems na aking inihanda para sa inyo. Okay? Yan, subukan nyo po yan, itry nyo at i-apply nyo yung mga natutunan nyo dito sa ating klase. So, sana marami kayo natutunan sa ating klase for today, and mag-like and share and subscribe po kayo para sa mga patuloy na reminders po natin sa mga upcoming na videos tungkol sa ating mga klase sa math. So, yun lang. Maraming salamat at sana marami kayong natutunan, and peace. Bye-bye mga katupi.